Portfolio update February 11, 2025. So, wala namang masyadong ganap sa port na to. Maliban na lang dun sa ibang mga nadagdag. Bale, naglalaro pa rin siya sa 97,000 pesos. Ah, so punta na ako, rekta na ako dun sa sa charts. So load ko na lang ulit yung template. Ayun, no? So even though nag-react yung market dito sa around 6,000 6,000 na level na to. So yung current galaw niya kasi is bumabalik pa rin siya doon sa niya, sa trend niya which is pababa. So tingnan natin kung anong mangyayari, kung bubutasin niya ba o yung na to, tong level na to, or magdo-double bottom lang to. We'll never know. Pero yun lang yung pinaka-expectation ko dyan. It's either magdo-double bottom or pwede niyang butasin. Pwede rin kasi na dahil paulit-ulit siyang nagre-react dito, nagba-bounce dito sa level na to. Pwedeng-pwede niya ring yun yan. Pwedeng-pwede niyang gayahin yan at yan baka yan na yung point of niya, reversal niya. Pero hindi ko rin inaalis yung possibility na pababa talaga yan, which is yan yung current niya ngayon, setup niya ngayon. Pwedeng nag-react lang siya dito kasi dahil meron na siyang history dyan sa level na yan, or baka baka magtuloy-tuloy yung niya, yung galaw niya pababa. So balikan ko lang pala yung ilang mga trades ko last time, ilang mga losing trades ko. Paliwanag ko lang. Ano ba yung pinaka reason kung bakit sobrang dami kong shinort. So yung mga ilang mga trades ko na last time. Bloom. May bloom ba ako last time? Oh, may bloom nga ako. Tama. Kung napapansin nyo, parang lumalaban din to. Parang gusto niya ulit mag-entry. Pababa. So, what I want you to understand is, although ang dami kong kinat, ang daming hindi pumabor sa sa ginawa ko last time na na shorting. Ang daming na-hit na stop loss or trail stop. What I want you to observe is valid naman yung ko, yung trade yung trade plan ko dito. Which is kung babalikan natin sa mga previous na galaw nitong Bloom. Naman siya eh. Okay naman siya eh. Nagkataon lang na na posibleng nag-enter ako sa level na na pwedeng end of na to. Baka end of trend na to. Tong area na to. Kaya siya. Kaya parang sobrang pangit ng niya. Sobrang hindi pumabor sa akin yung setup na to. Lalong-lalo na dun sa maraming stock. Sa madaming stocks na ko. Na tinira ko pababa. So, sige, papakita ko yung mga nangyari sa previous na galaw nitong si Bloom. So, kung makikita nyo, umpisa natin dito sa pinakauna. Or pwede na dito. So,
i-mine ko lang ah. Sige. Tingnan natin sa pinakauna siguro. Akit lang ako ng konti. Ayan. So paulit-ulit lang naman yung ano ko eh, strategy ko kung titingnan nyo eh. Sige, umpisahan ko dito. So kunwari, ang strategy ko is, 'di ba, kailangan meron siyang alignment, 'di ba? Price is below 20 MA and 20 MA is below 50 MA. Yun lang naman, paulit-ulit lang eh. So, tingnan natin dito. Mamarkahan ko lang yung mga area na kung saan dapat ako pumasok earlier kasi so tandaan natin or remind ko lang na nagsimula lang naman ako ng trading challenge na to in January or January 6 if I'm not mistaken. Pero kung babalikan natin tong si Bloom, marami naman siyang opportunity to marami tayong opportunity na napasukin tong stock na to. Nagkataon lang na dito ako sa area na to nadali, which is possible na na end of trade, end of trend or nagwi-weekend na yung trend. Ganun yung nangyari diyan. So balikan ko yung una. Ayan kung titingnan nyo valid naman eh. Mm. Kunwari, nag-ano ako dito. Nag-entry ako dito. Sample lang yan. So, habang nag-hold siya as long as nag-hold siya sa 5 MA, okay pa rin naman, valid pa rin naman yung valid pa rin naman yung trade eh. Pwede kang mag-cut dito, ayan, kasi na-violate niya yung or na-hit niya na yung stop sa may bandang ayan, sa may bandang taas ng 5 MA. Ayan. Yan yung unang trade, kunwari. Or, depende sa analysis mo. So, kung tingin mo medyo mahina pa to, kung tingin mo parang lalaban pa siya, pwede mo pang i-hold dyan. So, yan. Tanggalin ko to. So, kung tingin mo parang kung valid pa rin yung, niya, kunwari, parang, sa tingin mo parang, nag-hold pa rin siya dun sa trend niya, na bearish, or tingin mo nalalakasan ka pa dun sa, niya, sa galaw niya pababa, pwede mong i-hold dyan eh. Ayan. Tapos, pwede ka mag-TP sa area na to. Ayan. So, measure ko lang So, kung napasok mo kunyari itong trade na to, kung successful yung na yan, trade na yan, meron kang 13%. Same lang din dito sa na to, sa next opportunity, trading opportunity sa na to. Wait lang. Ayusin ko lang.
Ayan. So, kunwari, pinasok mo dito. Nakita mong may breakout. Pinasok ko kunyari dito. And then, ayan. Pwede mo ikat dito. Ganun. So, dito sa particular trade na to, kunyari, nakadalawang ano na ako. Nakadalawang trade na ako. So, yung una, merong big gain, successful. Pangalawang trade, kunyari, so, lugi. Mali yung ano ko, yung tira ko dyan. So, next. After several months, nagpakita ulit siya ng ng opportunity for for short position. So, kunyari nag-breakout dyan. Tapos hinold mo, kunyari, dito. It's a big gain. So, I mean, pinapakita ko lang na yung style ko, no matter how simple it is, it works. It's just a basic strategy. Ayan, 25%. Kung nakuha mo yan, 25%. And we're only cutting, kinakat ko lang yung position ko. Siguro, kadalasan, wala pa sigurong 5% kinakat ko na. Ito, it's like times 5 of it. 5% times, so ito, 25% to. So, burado niya na. Burado niya na kaagad yung, kahit sabihin natin na nagkaroon na ako ng failure o failed na trade 5 times. Isang trade lang na na tama. Mababawi ka agad dyan. Oh, ito. After several days, nagpakita ulit siya ng opportunity for entry. Ayan. Tapos kinat mo. Ulit-ulit lang. Basta matyaga ka lang na maghanap ng ng tamang position. Yan. Tapos mag-cut ka early. Profit will take care of itself. Pasok ka ulit dito. If you're lucky, baka mahabol mo pa to. Baka dito ka na dito ka na mag-stop. Pero hanggat tingin mo pwede ka na mag-stop dito, pwede. Diyan ka na mag-trail stop. Yan. So ito yung pinaka-final trade ko, which is dito ako nabugbog. Pero kung babalikan naman natin, nakailang ba ako, successful trades ba ako dito? 1, isang failed trade dito. So, ayan. Tapos, pangalawa na to. Pangatlo, pang-apat. So, 4 na successful trades. Tapos, 2 lang yung failed trades. Yan yung pinakasimpleng explanation or simpleng demonstration ng nung ginagamit kong ginagamit kong style sa trading, which is momentum trading. And napakasimple lang niya. So,
Yun lang ang pinaka ano ko, yun ang pinaka justification ko kung bakit although nagpakita ng ano dito, nagpakita ng loss dito sa bandang area na to. Pero kung babalikan nyo naman yung past move ng stock na to, na-mail ko na siya ng ano, nagatasan ko na siya ng ilang beses, kumbaga. Oh. It's just a tip of ano, it's just a tip of the iceberg, tong pinaka-last na ano na to. Pero kung babalikan yung history ng stock na to, ano, ilang beses na siyang ano, nadaanan. Which is ano, marami diyan is big wins. Tapos small loss. Yan. So ganun yung pinaka-idea niyan. Madali lang naman yung ano ko yung strategy ko eh. Hahabulin mo lang yung ano, or susundan mo lang yung trend niya. So, yun. Ah, ano pa ba? Check natin ulit yung isa. Wilcon. Save ko lang muna to. Nagkataon lang kasi na yung ugali ko kasi is I tend to to do shopping spree. Lalo na kapag sobrang daming opportunity na lumabas. So, hangga't merong available capital, ni-utilize ko yung available capital to do to ah para pumakyaw ng maraming position hangga't kaya ng capital na available. So, kunwari dito sa Wilcon. So, kung makikita nyo yung trade na to, yung recent trade na to is palpak ulit. Tagilid ulit siya. Pero kung babalikan ulit natin dito, same lang din naman eh. Maraming trade na successful. Nagkataon lang na tagilid yung recent trade ko. Pero hindi naman yan not necessarily na mali yung yung ginawa ko. Marami naman kasi talaga na trade dyan is okay naman. Gaya nito. Breakout lang naman ako eh. Breakout. Momentum. Kung na-hold ko siya dyan, nagkataon lang na super late yung entry ko. Pero kapag, kunwari, dito ko siya sinort sa area na yan, sa level na yan. Tapos dito ko siya kinat. Nagkataon lang yan. So, in this case, meron akong around 20% gain. No, 27, tama, 27. 26% gain. So, isa pa dito. Ayan. Ayan. So, sinort ko siya dito sa area na to. Supposed to be. Tapos,
Nagkataon lang na walang shorting dito sa Pilipinas. But, yun nga, dinedemo ko na dito sa, ano na to, sa virtual portfolio na to. Yung nangyari kasi last time was unfortunate. Something na hindi ko naman kayang kontrolin. But, pwedeng-pwede ko namang agapan kung tumuloy-tuloy yung yung reversal ng market, which is kinat ko ng maaga and 14%. So, entry ako dito. Swing. Entry ako dyan. Tapos, pwedeng nag-cut ako dito. Or pwedeng hindi ako nag-cut dyan kasi parang nag-hold siya. Or pwedeng dito ako mag-cut. Yan. Sa confirmation kasi ako laging nagka-cut eh. Yan yung madalas na ginagawa ko. Kunwari sa first day, nagano siya, na-hit niya yung 5 MA or yung stop na yan. Pwedeng hindi muna ako mag-cut dyan. Obserbahan ko muna. Kung talagang nag-hover siya above ng 5 MA, hindi na siya dumidikit sa 5 MA or hindi niya na binabalikan yung 5 MA pababa, hindi na siya nagkakaroon ng follow-up. Talagang dyan na ako nagkakat. Ganun yung ano ko dyan, sistema ko dyan. So, tanggalin ko muna to. Easy lang eh. Dali lang eh. So, eto. Basic lang to. Hindi nga, sobrang dali lang niya intindihin. Short dito. Cut dito. Trail stop. Ganun lang. So, kung babalikan natin yung ano na to, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 trades. Sa 4 trades na yun, meron lang dalawang small losses. Tapos, karamihan or majority dito sa gain na to is sobrang laki. Sobrang laki ng gain. Tapos, kung titingnan nyo yung losing trades, it's nothing kumpara dun sa yung ratio ng loss saka gain is nadadwarf ng mga gains yung mga losses ko kasi kinakat ko siya ng maaga. Ayan. Ganun yung principle ng ko, ng trading ko. Which is lang talaga siya. Nakasalalay lang talaga siya lagi sa sa price direction or sa trend. Ganun lang kadali yung yung ginagawa ko. Hindi naman siya sobrang complex eh. Sasabayan mo lang sasabayan mo lang yung price direction or yung trend. Tapos ikakat mo lang naman siya kapag nagpakita siya ng weakness eh. Ganun lang siya. So, I think sobrang overdue na nung ginawa kong explanation. Pero yun lang yung yung pinaka-concept or pinaka-principle ng ng strategy ko. Wala nang iba. Aside sa pagko-compute ng risk percentage saka position size.
Yun lang ang pinaka ano ko, pinaka formula ng ano ng trading strategy ko. So balik na tayo dun sa mga current positions ko ngayon. So balikan ko lang. Tingnan ko lang yung mga stocks na hawak ko before or ano, mga current position ko ngayon. So first, AP. So same pa din. Although nagpakita siya ng ano ng weakness ngayon. Same pa din, ikakat ko na lang siya kapag ano, kapag ayaw niya or hindi niya masustain yung ano, yung galaw niya. Kung bumagsak siya pa ano, kung hindi niya ni-respect yung 5 MA, cut ko na lang ulit. Next, APX. So bumagsak siya last time pero ano, mukhang gustong bumawi. Pero tingnan na lang din natin sa sunod na mga araw. So gain na rin naman ako dito eh. Gaya nito. So etong black candle na to, halos same lang din naman yung ginawa niya dito eh. Pero ang nangyari is nag-hold lang yung ano, nag-hold lang yung price above 5 MA. So kaya umakit pa rin ng yung price dyan sa level na yan. Pero same lang din. Pag hindi siya nag-hold sa 5 MA, matik yan trail stop na kagad dyan. AUB. AUB. So, may small gain na rin ako dito. So, kung napapansin nyo, parang meron na akong previous position dito tapos nag-stop ako dito. So, dito nag-enter. Or baka pwede dito. Or hinabol ko lang yung price kaya nag-enter ako dito. Tapos, nag-exit ako dito nung na-hit niya yung stop. Pero same pa rin naman eh. Nagpakita siya ng ano, ng opportunity to enter. Hinabol ko lang din. Same lang nangyari. So, sana mag-hold siya sa ano, 5 MA. Next, EMI. Emperador. Ayun oh. So, medyo hindi siya nagpatinag doon sa ano, sa galaw ng market last time. Yan, tuloy-tuloy yung bagsak niya. So, hindi lahat nung shinort ko is nag-failed. Meron din na ano, gaya ng EMI na ano, nag-hold pa din. So, same strategy. Pag umakyat ng 5 MA, cut ko na rin to. Pero may gain na rin naman ako. So, JGS. JGS nag round 2. So, gaya ng explanation ko last time, ayan. Ulit-ulit lang ginagawa ko eh. Ano. Sobrang daming opportunity to ano, to enter. Lalong-lalo na kapag trending yung market. Ayan. So, same strategy. Nagpakita ng entry ano, opportunity. Ginrab ko na lang din yung ano, yung opportunity. So round 2 na ako dito sa JGS for this particular port.
So, next, MWC. So, I think dito ko yan pinasok sa recent candle niya. Sa recent na long candle na to. Same strategy. Kapag uh, nag-hold siya sa 5 MA, naka-hold pa rin ako. Pag hindi niya na-respect yung 5 MA, cut ko na lang din ulit. Plus, ayan, plus gain na ako dito kay plus. So, actually, round 2 na to eh. Ito yung round 1. Ito yung pinitek yung price niya pababa. So, lugi ako sa first round. Second round, gain ako. Pero sana magtuloy-tuloy pa. Para ano naman. Kasi nakakahiya rin kapag sunod-sunod yung talo. Sana mag-recover yung port ko actually. Yun yung gusto kong mangyari dito. Pangit naman kung matapos yung 100 days na lugi yung port na to. Pero pinakita ko naman sa inyo na or pinakita ko naman kanina na gaya nitong mga previous na to. Siguro kung nakapasok ako dito or dito. Ayan. Yan. Marami namang marami namang previous, lalo na dito. Yan. Siguro kung nag-start ako nung yung plus ay naglalaro sa mga level na to. Ang dami kong opportunity na Ayan. Mm, lalo na to. Mm. Siguro kung sinimulan ko yung trading challenge sa area na yan, baka nakita niyo yung or napatunayan ko na itong ganito kasimpleng strategy ay nag-work talaga. So, boring ko na muna itong mga to. Kung tama yung ginagawa mo, profit will take care of itself. Ayan. So, sana mag-hold muna siya sa 5 MA para kay plus. Last tell. Tell bumagsak siya sa 5 MA. Pero kung titingnan naman natin yung niya, itong candle na to is parang lumalaban pa rin naman. So, siguro mamaya kapag nag-open yung market, kung kung ayaw niya talagang bumalik or nagstay siya below 5 MA, cut ko na lang din to. Stop the bleeding. So, yan lang muna yung latest support na to. And, kung may bagong updates, saka na lang ulit ako maglalabas ng panibagong video. So, yun lang muna. Thank you sa panunood. See you in the next vlog.